the camp of Alan Peter Cayetano won dahil napakinggan po ang 18 ex-soldiers. Kasi ayaw nila ng Marines, ex-soldiers, ayaw rin ng ex-soldiers, gusto naman nila ngayon kargador or basurero. But nevertheless, they have testified. No? They should have tried their best to cross-examine and talk to them sana, nakialam. See, without these testimonies or yung nailahad, yung statement ng mga 18 Marines, hindi natin alam we are all in limbo. Gusto po na talaga natin makinig. Yan lang naman talaga ang pinaglalaban. And in this particular situation, we already won. Now, as to the issue of the statement of the IBP, tapos meron daw, allegedly, merong conflict of interest yung isa doon sa IBP head, no? And at the same time, automatic kaagad ang President recognizing the new, allegedly, the new Senate majority. These are all parang, nakikita ko, parang it's a sort of conspiracy It is an action by yung parang talaga ang may hawak nito is ang Malacanang. Ano pong basa po ninyo dito sa ginawa po na dyan po sa Senado ngayon? Yes, Admar. Kasi ang IBP kasi, yung organization namin for which kami po mga about 78,000 lawyers plus, no? Under kami sa IBP. And ang IBP kasi, it's non-partisan yan siya, Mar. Hindi talaga yan siya dapat nakialam sa mga ganitong bagay, no? Now, although, pwede po ito magsalita, no? Yung mga constitutional issues, legal issues, but dapat sana sa situation na ito, medyo dapat sila ng konting, nag-atras muna sila because it created more a division, no? Public confusion. Kasi nga, both camps are saying na hindi nga pwede, yung isa hindi pwede ang 22 na ibaba sa 22, ang camp naman ni Alan Peter Cayetano is that it's 24 pa rin, no? Which I support, no? Kasi binasa po natin soon sa mga analysis. In fact, ang JMC Law headed by Dean Torion, for which I also agreed, nagawa rin nga kami ng manifesto na indeed hindi nga applicable. So sana po yung personal opinion, no, ng mga national, hindi dapat sila nag-create ng statement. Gumawa na lang sana sila ng personal opinion nila as in their own personal capacity. Kaya nga marami poong pumalag, no, at magsabing I disagree, one of whom ako yun, hindi talaga dapat yung ginawa. And besides, yung mga mga governors po ng kanya-kanyang lugar, hindi man lang po tinanong ang chapter presidents, no. Maselan po kasi na issue na magawa ka ng ganyang statement na nakakapag-confuse sa publiko. Ang gulo-gulo na nga. Hindi naman nakatulong, no? Sana ako ang restraint sinabi nila, antayin na lang ang Supreme Court pag mag-decide kung ano ba talaga, mas mabuting ganon, no? Nangyari ngayon is that it appears, although yun ang statement ng ilan ng governors, ginamit kasi as ang logo ng IBP as an official statement. Hindi po dapat yun. Kasi hindi naman boses ng lahat yun. Hindi po boses lahat ng abogado yun. At as I said, nagkaroon hinoon ito ng confusion. Ginamit tuloy, first lang yun. Hindi po yun voiced po ng lahat ng abogado sa Pilipinas. Opo, nabanggit mo na ginamit na, nagsalita ng IBP, pero una sa mga kiniklaim niya na kumbaga ginawa niyang parang naging backup niya, nagpapatunay na tama yung ginawa nila is ito nga pong Malacanang, ganun din po yung House of Representative. Pero para po sa kaalaman ng lahat po, no, attorney, ano ba ang sinasabi lalo na doon sa laging kino-quote itong sa Avellino versus Yes. Cuenco, tama, no? Yes, Avellino versus Cuenco. Oo, Avellino versus Cuenco. Ano ba ang tamang interpretasyon dito sa pag-aaral nyo po? Considering ito'y naganap 1949 ata, based sa 1935 Constitution po, attorney. Opo, yung kasi pangyayari na yan, I tried to analyze it and I found the difference between 1935, 1973 at 1987 Constitution. So I will just base it between 1935 and 1987 Constitution. Kasi sa 1935 Constitution, nakalagay doon that they shall elect the Senate President. No? Period. Yun lang po sabi ng 1935 Constitution. Pagdating po sa 1987 Constitution, ang nakalagay po doon,
they shall elect the Senate President, the majority of all the members of the Senate. So, ibig sabihin po, 13 talaga. So, in that sense, yung Abilino versus Cuenco kasi, hindi pa talaga yun siya unanimous decision ng Anbang, ng gulo, is that it was decided during the time na 1935, no? And ang sitwasyon noon, medyo rin magulo, no? And while it is a Supreme Court decision, it cannot be applied here today because nga sa bago na po yung ating 1987 Constitution, meron na po nakalagay dyan na all members of the Senate, no? And besides, at the same time, yun pong ating Supreme Court, no, yung issue naman ng political question doctrine na dapat hindi daw mag-interfere. There is one dean who said na hindi daw dapat mag-interfere ang Supreme Court. Hindi yung pwede kasi broader na po yung powers ng Supreme Court ngayon to entertain and decide on this rather a constitutional issue na very, very sensitive, no? For which dapat po talaga, tingnan no, what's happened ngayon, nagkaroon na empathy in the sense that 12-12, no? Wala pa mang lumipat na isa. Allegedly, may isa daw. But what I'm trying to say is, nagkakaroon tuloy ng gulo. Ang point yan kasi is that, ang lowering lang naman ng, lowering lang po ng 24-22. Pero, tingnan mo, you look at the bigger picture. Kasi ang problema nila, they focus on that only. But looking at the circumstances right now, is that, from the filing of cases and the administration's involvement, no, nag-dip sila ng fingers dito. Ang prosecution is ang lower house is under the, sabi nga ni Alan Peter Cayetano, is HOR ng Malacanang. They are all in this particular situation in preventing the testimony of the 18 Marines. Yun lang naman talaga ang issue doon kasi hindi nga pinapatawag. Kaya nga si Senator Bato del Rosa, he made this sacrifice, no, risking his life and safety just to get the 13 para po talaga mabuksan ulit ang ma-open ang mga committees at makapag-open ang Senate Blue Ribbon Committee. At nangyari nga po, no? And I said now, everything has been done. In that particular battle, no, the camp of Alan Peter Cayetano won dahil napakinggan po ang 18 ex-soldiers. Kasi ayaw nila ng Marines, ex-soldiers, ayaw rin ng ex-soldiers, gusto naman nila ngayon kargador or basurero. But nevertheless, they have testified. No? They should have tried their best to cross-examine and talk to them sana, nakialam. See, without these testimonies or yung nailahad, yung statement ng mga 18 Marines, hindi natin alam eh. We are all in limbo. Gusto po na talaga natin makinig. Yan lang naman talaga ang pinaglalaban. And in this particular situation, we already won. Now, as to the issue of the statement of the IBP, tapos meron daw, allegedly, merong conflict of interest yung isa doon sa IBP head, no? And at the same time, automatic kaagad ang President recognizing the new, allegedly the new Senate majority. These are all parang, nakikita ko, parang it's a sort of conspiracy eh. It is an action by, yung parang talaga ang may hawak nito is ang Malacanang. In fact, I agree with the statement of Senator Peter Aletan Cayetano. It is the Senate of the Malacanang. Itong sila Gatchalian na camp. Opo. Isa rin ngayon sa sentro ng debate ay ito daw pong coercive power, jurisdiction na beyond na raw. Kapag ikaw ba'y nakakulong o di kaya ay nagtatago, beyond na ba yan? Kaya isasubtract na lang, aalisin na lang yan doon sa equation kasi ito lang yung pwede. Ano ba ang patakaran po dyan, attorney? Mabuti na tanong po din yan, Sir Admar. Kasi merong isang former justice who said that since yung mga nakakulong, let's start with the nakakulong muna, yung nakadetain, is that they cannot practice their profession, they cannot do their job kung temporarily kasi because nga yung liberty nila curtailed, no? And citing a case on that, no? However, in that particular case, no, hindi naman sinasabi ng Supreme Court na hindi ka na member ng Congress. Yun daw ang point eh. You're still a member of the Congress and the Constitution is still clear that members of the Congress po, ang basihan po para magkaroon ng quorum. So, ibig sabihin, we have to follow. Makapaggalaw, restricted na ang movement mo,
hindi ka na member ng Congress. Totoo, hindi siya makapag-vote. Okay. Assuming hindi siya payagan ng Sandigan Bayan si Jigo Estrada, but he would try to file a motion to allow him to attend. But of course, he will not be allowed. Siguro yung voting, siguro yung pag-participate sa proceedings, maybe hindi siya pwede. However, he's still a member of the Congress. So ang quorum pa rin pag-uusapan natin, 13 pa rin. Now, with respect po kay Senator Bato de la Rosa, he is still here in the Philippines. Dapat sana yung effort naman sana pinadalhan po ng siya ng subpoena or subpoena notice na meron po proceedings. Now, kung hindi po siya magboto, di forfeited yung pagboto niya. But he still remains as a member of Congress, Senate, and therefore, counted pa rin siya. So, ibig sabihin po, 34 pa rin ang basis, which is ang majority or ang quorum niyan is 13. Ganun lang po ka-basic po, Sir Admar, no? Pag-identify ng solution on this rather peculiar situation that we are having right now. Ang hindi lang po pwede, which is yun din yung nabanggit doon sa Avellino versus Cuenco, is yung outside jurisdiction ng bansa. Tama ba, Atty.? Yes po. Kasi you are not in the Philippines. You are outside the country. So, ibig sabihin, para po yung kung nasa abroad ka, gawa ka na affidavit doon, hindi pwede. You have to go to the embassy. So, marami pa nga issues yan kasi what if this yung taga nasa labas, supposedly may isang nasa labas and nag-asali siya doon ng session through Zoom if allowed, tapos doon siya sa embassy. He is now in a Philippine jurisdiction. Marami pang issues yan, but that is not covered doon. But I'm trying to say, no. So yun lang po ang ibig sabihin if you're not within the territorial jurisdiction of the Philippines. In fact, in the Avellino versus Cuenco case, one of the senators na may sakit noon, si Soto, yung lolo yata ni Tito Sen, was in the hospital. But he was included in the numbers because nasa Pilipinas siya. Although, he was not there physically to attend the proceedings, diba? So, klaro po, no? If we will try to look at it, it's more of outside the territorial jurisdiction of the Philippines. But nevertheless, that is the time that they excluded, no? Pero actually nga hati pa nga yun that kind of opinion talagang binara po, no, si Justice Moran, one of our idols na dating justice. Sabi niya talagang 24 is 24, 13 talaga ang quorum, wala na pong distinction. Now, maganda po siya i-test, no. But however, in this particular session kasi pinilit kasi sir in a sense na walang judicial confirmation, no? In the sense that this could have been asked, no, before they have started doing that. Hindi na nag-attend ng Senate session and everything. They should have asked that and asked for judicial confirmation. But they forced the issue. You know why? Because they really wanted to get the committees back. And especially the Senate Blue Ribbon Committee. Yun lang po pinag-aawayan dyan. Kaya nga, always I said in my interviews and in my post that the battle on this particular area wherein napakinggan na po natin yung 18 Marines, yun na po yun. Nanalo po tayo in this particular battle, no? Ang camp ni Alan Peter Cayetano. Although sabi nga natin, mapapalitan siya kay may lilipat at everything, doesn't matter anymore. Because nga, temporary lang naman talaga ang expected nila na mangyayari, no? So, having said that, the issue of, tama po kayo, yung nasa outside the country, that is the basis where the Supreme Court could have agreed na i-lower down natin. Pero, I think with the present situation in the 1987 Constitution, I think that would no longer matter because klaro po sa 1987, 24 po members ng Congress ang bilang para magkaroon ng determination for a quorum which is 13. Isa rin sa ginagamit nila, attorney, ay yung nangyari daw noong Drilon. May 5, 2015 kung saan nakakuha sila ng quorum na 12 out of 17 na available na mga senator habang meron namang at least 7 na kinonsideran nila na beyond the jurisdiction sa Senado, which is kung di ako nagkakamali parang meron lang atang 4 ata doon na nasa abroad. Yes, sir. Attorney. Oh, yes, sir. Ang difference po naman noong Drilon decision was that, remember nandun po yung mga minority noon. Ang grupo ni
Nandoon ang Senate Minority Leader if I'm not mistaken, present doon. There was this minority leader. At saka meron pong mga minority bloc doon and there were no objections made. So, ibig sabihin po, natuloy po yun. So, as long as there will be no objections on this particular situation, they could lower it down. No? At second, ang nabasa ko po doon sa journal na yun is that ang ginawa nila yung ordinary business lang, proceedings. Wala naman talagang basically na pagpapalit. Talagang yung resolutions, ano yung pinag-approve nila, yung mga batas, pinagpapasan nila. So, it's a day-to-day business. No? So, it's different talaga ang situation noong 2015. And besides, the minorities nga nandoon and they did not submit any objections to the lowering down in order to constitute this what we call quorum. So, ibig sabihin, gusto talaga na tatakbo po yung proseso at saka yung business sa Senado. So, it's totally different po. It's totally different. Ang nakikita nyo po ba rito ay yung pag-i-elect lang po ba ng pro tempore ang illegal at hindi yung pagbabakante ng posisyon? I think everything is illegal, no? Including sa pro tempore, pati sa pagbakante. Kasi nga, they were not able to get the quorum. In order to declare it vacant, they should have 13. And wala po, no? So, everything po, no? At makita po ninyo talaga, Sir Admar, that they know for a fact that illegal po ang kanilang quorum because in the sense that, number one, si Erwin Tulfo still recognizes Senate President si Alan Peter Cayetano. But they say the purpose of quorum to open to reorganize the committees is pwede na yung 12 nila. But however, these proceedings nila ngayon, pagdating mo sa, bakit itong nangyari ngayon, pinagpipilitan nila na hindi po siya hearing, kundi meeting lang. Ang captions ka doon sa mga hearing, hearing, tapos Senate Blue Ribbon, tingnan mo naman yung kanilang Senate na Facebook, hearing daw, magulo because and Kiko Pangilinan was trying to explain kanina na hindi talagang consultative meeting ito. Pero sa invitation nila sa mga resource person, attorney, hearing ang ginamit nila doon. Yes. Because they knew for a fact that they are afraid that possible ma-question ang pag-constitute nila at saka yung usurpation of authority daw. Marami nagsasabi, no? But I haven't studied that much on usurpation. But ang maganda kasi yung presentation ni Baligod kanina, nahanga ako kanina Sabi niya, merong rules doon, binasa siya. Ang kailangan kasi pag mag-invite ka ng mga resource person, kailangan pirmado ng chairman of the committee, walang pirma. And approved by the Senate President, walang pirma. So, ibig sabihin, bakit walang ganon, no? So, ibig sabihin to talaga, maybe they sent that notice, they were afraid to do that because wala talagang basis. Kaya, Baligod was there not really to attend and recognize the Senate Blue Ribbon hearing nila Tulfo, but actually to clarify things. But he said, yes, I'm ready. If they want me to speak, I'll speak in a consultative meeting. Kaya lang, biglang tinigil yata ng yung consultative meeting allegedly, no? Pagkatapos nakapagsalita si Matibag, pagkatapos po na ginasjustify, no? Kaya nga, I would agree with the statement of Senator Alan Peter Cayetano that it was actually a cover-up, a clear cover-up of things, no? Talagang para ma-abswell to, no? It's not for the truth. It's just, if you notice, the Tulfos there were trying to, especially si Rafi was trying to lead the ombudsman representative kung anong gagawin nila, kung kan kulang dito. If you will read between the lines po, no? Kami, basa ko yun siya. Is Clary trying to ask, what will you do kung sakali ganito? Hindi naman pwede yun. You're trying to ask questions that would somehow preempt the investigation and trying to lead the witness to say something na parang favorable po, no, sa mga naapektahan sa kaso. So, kita ko talaga, it's more on, tama po, it's more on cover up, no? It's trying to get away, no, para hindi sila skin alive with what the magnitude of the testimony or the statement of these 18 ex-soldiers, like ad hominem pa, cargadero, basurero, di ba? You just put them down, no? But the real truth is that they cannot even question the fact that talagang may maleta-maleta po na
pera pong pinagdadala. As I said, at sabi rin niya at Senator Alan Peter Cayetano, the statement is there. Is that the whole truth? We do not know until such time that you will conduct clarificatory questions kung ikaw affected, then you may be able to find the truth na malamang is kanilang nalalaman is hearsay lang, no? But they were not there. They were not there. So they were not able to have that opportunity, no? Because they chose not to attend. Ang point kasi niyan is kailangan lang natin makinig, no? Although, marami po mga testimony doon ang 18 ex-soldiers that meron din silang direct personal knowledge. So which is really very, very important also na pwede pong maging basihan para talagang meron pong kaso pong plunder. May iba naman na parang narinig nila tapos dinala dito, hindi daw pumasok, etc. But that can be the subject of corroboration. Sabi nga ni Attorney Baligod, which is correct and I agree, na naggawa siya ng statement ng mga sinumpaang salaysay na yon is only to establish na meron na pong lead na to conduct investigation. And in other things na ma-unearth during the investigation, pwede naman siyang ilagay sa isang another affidavit, no? So, I think is that they are really afraid of what happened with the testimonies. And they should be afraid also with now nahuli si Curly Discaya and saying na, okay, labo-labo na ito, lalabas ko na rin lahat.